Ito ay mga bahay na gawa sa troso na karaniwang matatagpuan sa mga bansang Nordic. Matagal ko nang iniisip, bakit nga ba kahoy ang ginamit sa paggawa ng mga bahay doon? Alam natin na ang hibla ng kahoy ay may natural na tibay at matatag sa ilalim ng presyon, habang magaan din ito at likas na lumalaban sa lindol. Kung ikukumpara sa ladrilyo o konkretong materyales, mas nababanat ang troso, kaya mas kaya nitong sumalo ng enerhiyang dulot ng pagyanig. Kaya naman, patok ang mga bahay na yari sa kahoy sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Bukod pa rito, ang kahoy ay may maliliit na butas o pores na tumutulong upang bumaba ang pagdaloy ng init, kaya't nagsisilbi itong natural na insulasyon. Ibig sabihin, mainit ito sa taglamig at presko sa tag-init, mas matipid sa enerhiya kumpara sa mga gusaling gawa sa konkretong may bakal. Dagdag pa rito, ang kahoy ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang level ng halumigmig sa loob ng bahay, kaya mas komportable ang paninirahan dito. Wala yung malamig at mamasa-masang pakiramdam na madalas maranasan sa ibang uri ng bahay. Karaniwan, iniisip ng marami na madaling mabulok ang kahoy, pero sa totoo lang, sa tamang pag-aalaga tulad ng anti-corrosion treatment at maayos na bentilasyon, maaaring tumagal ang mga bahay na yari sa kahoy ng daan-daang taon